to 4. Merong isang doktor, si Dr. Carol Dweck. Siya ay psychologist sa lugar ng Stanford, sa ibang bansa. Siya ay nagsagawa ng pag-aaral na nagsiwalat ng isang simpleng bagay pero malalim. Amen? Kanyang nadiskubre na ang tao ay merong dalawang mindset. Amen? At yung dalawang mindset na yun ay fix and growth. Fix and growth. Kapag sinabing fix, yung stable na, yung ito na yon, fix, yung hindi na umuusad, hindi na gumagalaw. Amen? Ang fixed mindset daw ay nagsasabi na ako ay magaling dito o hindi. Kapag nangyari ang kabiguan, tapos na ang kwento. O ayaw na nating magpatuloy. Halimbawa, sa school, bumagsak ako ng first quarter, ayoko na, titigil na ako sa pag-aaral. Ganun daw ang merong tao na merong fixed mindset. Amen? Pero yung kabilang banda, yung growth mindset, ay nagsasabi naman na wala pa ako doon. Pero natututo, nag-i-improve, at lumalago ako. Kapag may kabiguan, hindi pa katapusan, tuloy lang ang buhay. Amen? Ganun daw yung may growth mindset. At ayon sa pag-aaral, ang mga tao na may growth mindset ang nakakatagal sa matitinding problema, mas nakikipagsapalaran, yung nagtitake ng more risk, at malayo ang nararating. Not because they had more ability, but because they believe progress was possible. Hindi dahil meron silang higit na abilidad, ngunit dahil naniniwala silang posible ang pag-unlad o paglago. Amen. Alam niyo mga kapatid, ganon din ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay hindi dapat fix. Amen? Ulitin ko, kapag sinabing fixed, stagnant, stable, unmovable, kung ganon, yung ito na yun, okay na to, hanggang dito na lang, amen? Alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya natin ay dapat lumalago. Amen? Amen? Ang pananampalataya ay nagsasabi na kahit nabigo ako, susubok ulit ako. Amen? Ang pananampalataya ay nagsasabi na hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Amen. Ang pananampalataya ay nagsasabi na sa tao imposible, pero sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Amen. Amen. Ang tawag po sa atin ay mananampalataya. Amen. Di ba? O, mga mananampalataya, believers of Jesus Christ, tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Pero alam niyo ba mga kapatid na ang ating pananampalataya ay dapat lumalago? Amen. Bakit pastor? Amen. Dahil kapag hindi lumalago ang ating pananampalataya sa Panginoon, mawawala tayo sa pagiging mananampalataya. Ang pananampalataya sa Panginoon, listen, ay kailangan para makatagal tayo sa pagiging mananampalataya. Ang pananampalataya sa Panginoon ay kailangan para mapanatili ang ating kaligtasan. Amen. Ang pananampalataya sa Panginoon ay kailangan para patuloy pa tayong magtiwala sa Panginoon. Dahil paano kang magtitiwala sa hindi mo na sinasampalatayanan? Bakit ako magtitiwala? Diba? Hindi ko naman sigurado kung totoo pa yan. Totoo pa yung sinasabi niya. Tama po ba, mga kapatid? Kaya kailangan ay lumalago ang ating pananampalataya. Amen? Faith must increase. Nangaral po ako last Sunday, increase our faith. Naalala niyo po ba? Amen. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Pero ang context nun ay patungkol talaga sa pagpapatawad. Parang ang hirap gawin. Di ba? Magpapatawad. Hindi kalikasan ng tao ang magpatawad. Kaya napasabi tuloy yung mga alagad ng ating Panginoon, Lord, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananampalataya para magawa namin yung sinasabi mo. Amen? Pero naisip mo ba, kapatid ko sa Panginoon, o natanong mo na ba, paano nga ba madadagdagan ang ating pananampalataya? Increase our faith. Pero paano nga mag-i-increase ang ating faith? Ang ating pananampalataya. Amen? Yun po nais kong ipangaral ngayong umaga, increasing faith. Increase our faith, ngayon naman, increasing faith. Amen? Lumalagong pananampalataya. Amen? Lumalagong pananampalataya. Basahin po natin ang ating main text sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 3 to 4. Ganito po ang sabi, mga kapatid, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito
dahil patuloy na lumalago ang pananampalataya nyo kay Kristo. Amen. Andun yung lumalago ang pananampalataya nyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. Kaya naman, ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos sa ibang lugar dahil sa katatagan at pananampalataya nyo sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusig. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna'y manalangin na ngayong umaga, Panginoon, marami pong salamat sa mga salita mo, O Diyos, na mahahayag, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa. Salamat sa mga mananampalatayang dinako mo, Panginoon, dito sa church. Tulungan mo kami ang pagkilos, ang pangunguna, Panginoon, ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ikaw ang personal na mangusap, Panginoon, ang humipo ng mga puso, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, tulungan mo kami na kami ay lumago pa sa aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Inaangkin na po namin ang pagtatagumpay, Panginoon, ang biyaya mo, kalakasan, Panginoon, hallelujah, pagpapala na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Nagpapasalamat po dito si Pablo sa Diyos at ipinagmamalaki niya ang mga mananampalataya sa Thessalonica. Ang kausap dito ni Pablo, kaya nga ang pangalan ng book ay Thessalonians, o sa Tagalog ay mga taga-Thessalonica. Ang sinusulatan dito ni Pablo ay yung mga mananampalataya sa Thessalonica. At ang sabi ni Pablo, nagpapasalamat siya sa Diyos. Bakit? Dahil ang pananampalataya daw ng mga mananampalataya sa Thessalonica ay lumalago. Amen? Kaya dapat talaga, mga kapatid, lumalago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil doon, nalulugod ang Diyos, pati ang ibang tao. So ang tanong ngayong umaga, mga kapatid, paano lalago ang ating pananampalataya? Amen? Ang pananampalatayang lumalago ay una, ito po ay kumakain o pinapakain. Amen? First point, faith that eats. Faith that eats. Amen? Naaalala ko si Matmat. Nung una kaming magkita, ang church ay nandoon pa sa Kastule. Patpatin pa itong si Matmat. At maliit. Pero makalipas ang 4 na taon, halos magkasing tangkad na kami at nagkalaman pa siya. Amen? Paano nangyari yun? Nakita mismo ng aking mga mata. Ang lakas niyang kumain. Kapag nandito siya sa church, amen, ang lagi niyang tanong, kakain na ba? Sabi ko, takot magutom itong batang ito, Amen? Hallelujah. Grabe. Anong ulam? Kaya sabi ko, no wonder, hindi nakakapagtaka. Amen? Hallelujah. Talagang yung kanyang katawan ay biglang yung nagkalaman. Alam niyo, mga kapatid, totoo yun sa ating katawan. Kung gusto nating tumangkad at lumaki, isa sa kailangan lang nating gawin ay kumain ng kumain. Totoo yun. Pag ikay tatangkad, lalaki, kumain ka lang ng kumain. Alam niyo, mga kapatid, totoo din yun sa ating pananampalataya. Amen. Ang pananampalataya ay dapat pinapakain. Amen. Amen? Ang pananampalataya ay dapat pinapakain. Amen. Anong ipapakain, pastor? Ang ipapakain ay salita ng Diyos. Amen. Amen? 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Nandoon yung salitang lumago kayo. Diba? Ang mga bata, mga kapatid, amen, sino dito nagkaroon na ng anak? Amen. Diba? Iba sa inyo, meron na rin mga apo. Amen. Hallelujah. Tama ba? Ang kanilang hinahanap ay gatas. Amen. Amen. Kapag hindi mo sila binigyan ng gatas, magwawala sila. Tama ba? Amen. Lagi silang nagnanais ng gatas. Alam niyo, ang bata, kapag hindi mo pinadede, hindi mo binigyan ng gatas, magiging matagal ang growth o ang paglaki ng bata na yun. Amen po ba? Kaya dito, sabi dito ni Pedro, sa 1 Peter chapter 2 verse 2,
nasain ninyo, mitiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas. Ang tinutukoy dyan na spiritual na gatas, spiritual milk, ay salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay spiritual na pagkain. Amen? Kasunod na tanong, mga kapatid, paano napapakain ang ating pananampalataya? Amen. Romans chapter 10 verse 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Tingnan niyo yung salitang ina, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Mga kapatid, ito ang totoo ngayong umaga. Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon ay dahil nakapakinig tayo ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen. Hindi ka talaga yung talagang makikilala mong Panginoon, mananampalataya ka sa Panginoon nang wala ka napakinggan ng pangangaral. No, mga kapatid, ang pananampalataya nagsisimula kumusbong, nagsisimula nga magkaroon kapag ikay nakapakinig na ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng talatang ito, mga kapatid. Ang pakikinig ay parang kumakain. Kung paano pumapasok ang pagkain sa bibig, papunta sa ating katawan, ay ganun din ang salita ng Panginoon na pumapasok sa ating tenga, papunta sa ating puso. Amen? Ang tenga, mga kapatid, ang isa sa mga pintuan ng ating puso. Tenga, mata. Amen? Yun ang problema ng maraming mananampalataya ngayon, mga kapatid. Gustong lumago sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, pero ayaw naman makinig ng salita ng Panginoon. Sino dito gustong lumago sa iyong pananampalataya? Ang kapatid, ang unang kailangan salita ng Panginoon. Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Kapag walang gaanong pumapasok sa iyong tenga na salita ng Panginoon, believe me, hindi lalago ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Saan nanggagaling? Pakikinig. Amen. Ay, susunod na lang ako dadalo. Tinatamad ako. Amen. Mga kapatid, ito po totoo ngayong umaga. Hindi lalago ang ating pananampalataya kaka-Facebook. Hindi lalago ang ating pananampalataya kakalaro ng online games. Hindi lalago ang ating pananampalataya kakaaral sa school. Hindi lalago ang ating pananampalataya kakatrabaho. Amen? Mga kapatid, hindi rin lalago ang ating pananampalataya kapag lagi tayong absent sa church. Bakit, Pastor? Dahil dito sa church, dito pinapangaral ang salita ng Panginoon. Amen? At ang salita ng Panginoon ang pagkain sa ating kaluluwa at espiritu para lumago pa ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya napansin nyo ba, mga kapatid? Amen? Dito sa church, mas nagbibigay tayo ng oras sa pangangaral. Napansin nyo ba? Kahit hindi na tayo maghamon sa pagbibigay, pero hindi pwedeng mawala ang pangangaral na salita ng Diyos. Amen? May magsasabi pa dito na kayo ay nakapasok na dito sa church, nagbigay lang tayo pero hindi na tayo nangaral. Okay, tapos na tayo magbigay. Amen? O, baka pauwi na kayo. Amen? Pero tingnan nyo, mga kapatid, kahit, di ba, simpleng paghamon, kahit hindi na nga maghamon minsan, amen, di ba? Tuloy ang gawain, pero hindi tumutuloy ang gawain nang hindi ipinapangaral ang salita ng Panginoon. Amen? Malimit din sinasabi ng pastor, amen, sa mga tumatayo dito sa harapan. Di ba, minsan naririnig nyo ba to? Dadako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng gawain, ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Narinig nyo na ba yun? Amen? Ganun, mga kapatid, pinapahalagahan dito sa church ang salita ng Diyos. Bakit? Babalik ulit tayo sa Romans 10:17 na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Amen? At lumalago ang pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. O ngayon, may magsasabi naman. Amen? Oh, pastor, lagi ako nasa church. Praise God.
Yes. Lagi kang nasa church. Pero ngayong isip, nasa labas. Pastor, lagi ako nasa church. Oo, nakikita ko. Salamat sa Panginoon. Kaya lang napansin ko, kapatid, kapag pangangaral na, tulog ka na. O kaya naman kapag pangangaral na, amen, panay ang iyong wiwi. Hindi ka naman siguro nagbabalisaw-saw. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag bago magpangangaral, amen, isa sa giving, yung gano'n, mag-CR na. Para pag nandito sa church, pag pangangaral na yung gano'n. Hindi yung pangangaral, nakasampung beses kang nag-CR. Nagpapalisaw-saw ata si brother, si sister. Pag-pray. Mga kapatid, ang pagkain po ay mahalaga sa ating buhay. Amen. Sino naniniwala na kapag hindi tayo kumain, manghihina tayo? Sino kumain kanina umaga? Gusto ko makita yung kamay. Sino kumain kayo ng umaga? O yan. Nakita ko yung mga tao takot magutom. Biro lang. Amen. Pero mga kapatid, yun ang totoo. Hindi ka sa ating mga tao, ayaw natin nagpapalipas ng gutom. Diba? Kompleto, almusal, tanghalian, hapunan, minsan, di ba may merienda pa? Amen? Kasi, nakakahilo, nakakapanghina, minsan ang sakit sa ulo kapag nalipasan ng gutom. Tama po ba? Amen? Di ba ayaw mong pumayag? Di ba, utay ka lang, alas 12 na. Kakain na. Pero kakakain mo lang ng alas 10. Ang mga Pilipino daw kapag kumain, hindi nakabase sa tiyan, nakabase sa orasan. 12 na, tangali na. Pero kakakain lang yun ng alas 10. Kaya ang resulta, alam niyo na yun. XN. Kaya, Mr. Jewel, minsan, gusto ka magpapataba, yung mga barong, di na magkakasya. Opo. Alam niyo, dahil doon, na-motivate ako mag-diet dahil sa barong. Hindi ako na-motivate dahil sa, nag-motivate ako dahil sa barong, di na magkakasya yung mga barong ko. Dito lang. Galing mag-motivate ni Mr. Jewel, napapayat. Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang totoo. Amen? Totoo din yun sa ating pananampalataya. Kapag hindi mo pinapakain ang iyong pananampalataya, manghihina ang iyong pananampalataya. Pagdating sa physical na katawan, ayaw mo kumain, di ba tayo kakakain na? Diba? Kailangan busog ako, kailangan may laman ang aking tiyan. Ang tanong ngayong umaga mga kapatid, kamusta naman ang iyong spiritual na buhay? Busog ang iyong physical. Kamusta ang iyong spiritual na buhay? Yun nga, ang iyong pananampalataya. Busog din ba ng salita ng Panginoon? Magkaiba yan mga kapatid, yung ating physical life at spiritual life. Physical being, spiritual being, magkaiba yun mga kapatid. Amen? Ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, dapat kung paano nag-aalala ka, kung paano iniingatan mo, kung paano pinapahalagahan mo ang iyong physical na pangangatawan, dapat kapatid ko sa Panginoon, pinapahalagahan mo rin ang iyong spiritual na buhay. Amen. Amen? Hallelujah! Ngayong umaga mga kapatid, kaya alam nyo, may mga mananampalataya, kapag dumating ang problema at tukso, ang daling manghina. Amen. Ang daling bumigay, ang daling manlupaypay. Diba? Kapag may problema ka ba, yung iyong bang pisikal na katawan ang gumagana? Busog ako, paano ko nakain kayo na isang kaldero ng kanin. Kapag may problema ka mga kapatid ba, hindi kaya ng iyong pisikal na katawan na sanggalan o labanan yung mga problema, pagsubok, tukso. Tama po ba? Kapag may mga problema, mga tukso, ano nang gumagana? Yun na, biglang papasok ka na sa spiritual realm. Kahit busog ka, yung physical na pangangatawan, pero kung tuyot, gutom, ang yung spiritual na buhay, ang yung pananampalataya sa Panginoon, madali kang bibigay, babagsak, manghihina, manlulupaypay, kapag ikay dinaanan ng mga problema at suliranin.
Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen. Ang hina ng pananampalataya, kulang sa sustansya ng salita ng Diyos. Hindi gaanong kilala ang Panginoon. Amen. At walang gaanong alam sa Bible. Pero mga kapatid, ngayong umaga, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, Matthew chapter 4 verse 4, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pero mo si Jesus mismo nagsabi, di ba? Yes, kailangan natin ng physical food. Di ba? Ang tinapay dito, it represents food, physical food. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka lang mabubuhay sa physical food. Amen. Kailangan mo rin ng spiritual food. Amen. At ang spiritual food na yon ay ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos o ang tawag natin ngayong umaga, amen, ay Biblia. Sapagkat ang Bible is God's Word, salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Mga kapatid, kung paanong hindi mabubuhay ang tao kapag walang pagkain, hindi rin mabubuhay o lalago ang ating pananampalataya ng walang spiritual na pagkain. Amen. Kaya ngayong umaga mga kapatid, I tell you, huwag nating baliwalain at sayangin ang mga pangangaral ng salita ng Diyos dito sa church. Amen. Kaya gano'n na lang ang dahilan kung bakit bilang pastor, ang panalangin ko sa bawat isa. Amen. Hindi lang tayo isang beses dumalo sa isang linggo. Kasi paminsan, di ba, tayo mga mananampalataya, kabisado yan ng pastor. Umaten na ako ng Sunday. Okay na yun. Hindi na ako dadalo ng midweek. Tama po ba? Pero alam niyo mga kapatid, kapag hindi ka nag-iingat, listen din kayo sa akin, kapag hindi ka nag-ingat, yung ganong kaisipan, amen, yun ay kaisipan pa rin ng pangrelihiyoso. Nagiging religious ka na. Tama ba? Nung wala ka pa dito sa church, nung hindi ka pa born again, sapat na ikay dumano lang ng isang beses. Kapag dumano ka, okay na yun. Tama ba? Amen. Pero dito mga kapatid, amen, sa ating fellowship, sa pangangaral ng salita ng Diyos, amen, naunawaan natin na ganun kahalaga ang spiritual na pagkain ng salita ng Panginoon. Amen. Sinubukan mo na bang kumain, amen, ng isang beses sa isang linggo? Sino dito nakatry na nun? Kumain ka isang beses lang sa isang linggo. Tapos, grabe, lakas ko talaga, isang beses sa isang linggo. Woo! Grabe. Di ba? Baka pagdating ng Sabado, di ba? Di ba? Alos hindi mo na madali katawan mo sa pagod, sa gutom, di ba? Ang hina ka na. Ganun din mga kapatid sa atin. Aatin ka ng isang beses ang linggo, isang beses mo lang pakakainin ang iyong kaluluwa at spirito ng salita ng Diyos. Kapatid, amen. Hallelujah. Huwag tayong mag-expect ng paglago ang ating pananampalataya kung hindi natin pinapakain ang ating pananampalataya ng salita ng Panginoon. Amen? Parang ang kumain ng isang beses sa isang linggo at nag-e-expect kang tumangkad. Grabe, tatangkad ako, lalaki ako na mabilis kasi once a week akong kumakain. Hindi, ang totoo, kulang yun sa nutrisyon, kulang yun sa sustansya. Tama po ba? Amen? Kaya alam nyo mga kapatid sa ating church, amen, ang standard talaga sa ating church, sa ating fellowship, alam yan, amen, ang mga matatagal ng mananampalataya sa Potter's House, Christian Fellowship, amen, ang standard po talaga ng ating services ay 3 times a week. Linggo ng umaga, linggo ng gabi, at yung midweek service. Di ba iba? Iba sa nakasanayan natin? Diba noon? Okay na nakasimba na ako ng isa. Okay na yun, sisimba pa ako sa ano? Kailangan pa ba? Pero may mga kapatid, narinig natin, kailangan pala. Amen po ba? Amen. Kaya pansinin nyo mga kapatid, ito magkano na lang kayo, mag-observe kayo mga kapatid. Amen. Yun nga, una yung mga tao nasa labas, kamusta yung kanilang buhay na isang beses lang sila nagsisimba? Minsan nga isang beses, isang buwan pa. Minsan nga kapag birthday lang. Diba? Nakikita nyo ba, bro? Nakaka-inspire po. Isang beses, isang buwan lang. Grabe talaga! Nakakahamon.
Laki ng pinagbago niya. Ganun ba? Ganun ba yun? Hindi, mga kapatid. Amen po ba? Kaya alam niyo sa atin, amen, 3 times a week ang service. Alam niya nila, Sister siya. Galing sila sa comment. Pero alam to nila Sister Janet. Amen. Nila Sister Jewel. Amen. Sila po ay matatagal po sa Father's 3 times. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin nun mga kapatid, 3 beses ang pangangaral, 3 beses kakain ang salita ng Panginoon. Amen. Kapag may gawain po dito sa Father's House, hindi pwedeng walang pangangaral. Amen. Amen. O tapos meron pa tayong discipleship meeting kapag Sabado ng hapon. Ano yun, Pastor? Kakain na naman ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya po sa darating na March 7, sisimula po tayo ng bagong pag-aaralan. Amen. In-encourage ko pong bawat isa. Ito po ay para sa mga magulangin, kabataan. Dumalo po kayo sa Sabado ng hapon sa March 7. Sa discipleship meeting. Yun ay, kung gusto mo pang lumago, yung pananampalataya sa Panginoon. Bakit, Pastor? Sapagkat itong totoo mga kapatid, hindi po kasi lahat na ipapangaral namin dito sa harapan ng isang bagsakan lang. Paminsan, bakit tayo may mga ganung gawain? Amen. Para, yun nga, para madagdagan pa, para mag-aral pa tayo ng salita ng Diyos, para makapakinig pang mga mananampalataya dito sa church. At kapag nakakapakinig sila, napapakain ang kanilang espiritu at kaluluwa. May mga napag-uusapan kami, may mga natatalakay kami na hindi natin natatalakay kapag service. Pansin nyo mga kapatid, hindi ko po alam sa inyo, pansinin nyo. Sino talaga yung lumalago sa church? Yung isang beses lang umaaten? O yung palagi nandito sa church? Nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Bakit ang daming alam niyan? Tama po ba? Tapos yung alam nila, sabi ko nga sa kanila, yung alam nyo, na-share nyo pa. At yung na-share nyo, pati yung tao na pinagbahaginan nyo ng salita ng Panginoon, nabibless dahil sa inyong nalalaman sa salita ng Panginoon. Ayun yun, di ba? Pati tuloy sa yung paglago. Amen. Pati ang iba pinagpapala. Amen. Tapos meron pa tayong tinatawag na mga revival services. Pamilyar po ba kayo doon? Di ba? Kalimitan yun ay 3 gabi na sunod-sunod na gawain. Naalala nyo ba? Nagkaroon tayo ng bisitang foreigner? Di ba? 3 sunod-sunod na gabi gawain. Amen. Yun yung ating church. Amen. Naabutan ko pa nga nung sa Mandaluyong, simula Lunes hanggang Miyerkules, gabi-gabi may service. Amen. Gabi-gabi may pangangaral. Amen. Tapos meron pa tayong conference. Diba, in-announce kanina ni Joseph yung conference. Alam niyo po sa ating church, amen, 2 beses sa isang taon may conference. Yung conference po ay 5 sunod-sunod na araw na may gawain. Amen. Hindi lang yung gabi, pati umaga meron. Alam niyo po ba ang total preachings kapag nagko-conference po ang ating fellowship? 17 preachings. Alam niyo nung mga nakasama sa conference, pupurgahin ka doon ng salita ng Diyos. 17 na pangangaral, 17 na pagkain spiritual. Mga kapatid, ganun magpahalaga ng salita ng Diyos sa ating fellowship dahil naunawaan ng ating mga leaders ang kahalagaan ng salita ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Kaya po sa ating church service, mga kapatid, napansin niyo ba yung ating church service? Walang maraming pakulo. Walang maraming seremonyas. Walang maraming rituales. Amen. Upo, tayo, luhod. Walang gano'n, di ba? Okay, sundan niyo ako. Wala. Amen. Pansin nyo ba? Napaka-plain ng ating service. Praise and worship, announcement, opening prayer, report, giving, preaching, altar call, tapos. Amen. Pansin nyo, walang sayawan, hindi gaano mahabang awitan. Alam nyo kung bakit mga kapatid? Dahil nga mas nakafocus tayo sa pangangaral. Dahil, ano ulit? Amen. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Amen. Alam nyo mga kapatid, yun ang totoo eh. Ano ba yun? Doon sa mga church na, di ba, ito, minsan nakakausap ko si Sister Emmy, gano'n. May mga church na napakahaba ng kanilang praise and worship.
Pero pagdating sa pangangaral, yung gano'n, konti lang. Anong sinabi ng Bible? Saan ang gagaling ang pananampalataya? Sa sayawan? Sa awitan? O, nakuha niyo mga kapatid? Amen. Saan ang gagaling ang pananampalataya? Pakikinig. Amen. Kaya kahit anong ganda ng awitan, ng tugtugan, amen? Pero kung kakaunti lang ang pangaral na salita ng Diyos, mga kapatid, pwede nyo na yung useless dahil anong nangyari sa iyong pananampalataya pagtapos mong umawit at magsayaw ng magsayaw. Ika'y ba'y nahasikan talaga ng salita ng Panginoon na pagkain espiritual? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya ngayong umaga mga kapatid, gusto mong lumago ang iyong pananampalataya? Pagkakilala sa Panginoon? Amen. So dito gusto mong lumago yung pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kapatid, listen, tingin lahat sa akin. Pakainin mo ng pakainin ang iyong spiritual na buhay, ang iyong pananampalataya ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. Busugin mo ang sarili mo ng salita ng Panginoon. Hindi mga salita ng sanlibutan. Amen? Dumalo ka lagi sa church, umupo ka dyan, makinig ng pangangaral. Sasabihin ko sa iyo, kapatid ko sa Panginoon, ang salita ng Diyos ay pagpapala sa ating buhay. Amen. Amen. Kaya napansin niyo si Jesus, nang siya'y nandito sa lupa, anong ginagawa ni Jesus? Diba? Saan man siya mapunta, amen, palagi siyang nagtuturo at nangangaral ng salita ng Panginoon. Kasabihin niyo, bakit po saan siya magpunta? Diba? Tuturo siya sa mga tao. Mangangaral siya dito sa mga tao. Amen? Pinapakain niya ang mga tao ng espiritual na pagkain ng salita ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na kailangan ng tao ng pagkain espiritual. Amen? At meron pang isang tagpo sa Bagong Tipan. Amen? Hindi ko alam kung alam niyo ito. Alam niyo ba sa Bagong Tipan, si Apostol Pablo, nangaral siya ng isang buong araw hanggang hating gabi. Amen? Acts chapter 20 verses 7 to 9. Nang unang araw ng Sanlinggo, so ito ay Sunday, ng madaling araw. Kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Nagkatipon, ibig sabihin, merong service. Amen? At dahil merong service, si Pablo ay nangaral sa kanila hanggang hating gabi. Basa niyo ba yun? Tumahimik ka ata. Sapagkat aalis na siya kinabukasan. Amen? Yun si Pablo nangaral hanggang hating gabi. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Verse 9, nakaupo sa bintana ang isang binata ng pangalay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. So talagang meron nakakatulog sa pangangaral, biblical. Amen? Kaya lang mga kapatid, tingnan yung kasunod na sinabi. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag na kanyang kinaroroonan. Kaya patay na siya ng buhatin. Kaya kapatid ko sa Panginoon, kapatutulog sa pangaral, ha? Bibigyan mo pa ng problema ang church. Tulog kasi, dadalhin pa namin sa emergency, tuloy ito. Diba? Meron ka ba na ano siya, antok ng habang mga Pastor Paul. Nasa third floor. Pero alam niyo mga kapatid, salamat din nga, nandun si Apostol Pablo, napuspos ng Espiritu ng Diyos. Amen. Ipinanalangin niya itong si Eutico, nabuhay naman siya. Amen. Oh, Pastor, tingnan mo, nabuhay nga eh. Ayaw mo rin ako ipag-pray. Wag na. Okay na dyan na nakaupo ka. Amen. Pag inaantok kayo ganun, kurutin mo na yung sarili mo. Amen. Amen. Hallelujah. Tingnan nyo mga kapatid ha. Narito si Pablo, nangaral siya hating gabi. Alam nyo, sa tingin ko kung gagawin natin ito ngayon, wala nang babalik sa susunod na linggo. Uy mo na. Alas 6 na mga kapatid, siya pabuhay. Pastor, tigil na. Diba? Hallelujah. Yung iba nga, di ba? Amen? Kaka-intro pa lang ni Pastor, ano? Tumitingin agad sa orasan. Ako kay stick neck. Pero alam niyo mga kapatid, ang punto dito, pinakain at binusog sila ni Pablo ng salita ng Panginoon bago siya umalis. Pero
alam niyo kung ano yung pinakamalaga. Alis na ako bukas. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo ulit. Ang mabuti pa, amen, ganito na lang, mangangaral ako ng isang buong araw. Papakainin, bubusugin ko kayo. Mga kapatid, nabasa natin, hindi sila nagkantahan na nagkantahan, hindi sila nagsayawan na nagsayawan, hindi lang sila nagkwentuhan na nagkwentuhan. Ang ginawa ni Pablo, nangaral siya ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya pananampalatayang lumalago, ay pinapakain palagi ng salita ng Panginoon. Amen. Pangalawa, pag-usapan natin, paano lalago ang ating pananampalataya? Faith that being tested. Faith that it's, pangalawa, faith that being tested. Amen? Nakakapalitin kayo lahat sa akin. Amen? Ang pananampalatayang lumalago ay pananampalatayang sinusubok. Sa ating main text, basahin natin ang 2 Thessalonians 1:4. Kaya naman, ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos sa ibang lugar dahil sa katatagan, andun yung salita, katatagan at pananampalataya nyo sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusika. Ang church daw, mga kapatid, sa Thessalonica ay nakakaranas ng paghihirap at pag-uusik. Mga persecutions, difficulties, hardships, obstacles. Pero sabi sa binasa natin, mga kapatid, doon sila lumago. Doon tumatag ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, yun ang katotohanan ngayong umaga, pakinggan mo ito. Sa pagsubok, sa paghihirap, sa pag-uusig, lumalago at tumatatag ang ating pananampalataya. Amen. Sa iba, hindi yun amen. Amen? Sabi ni George Mueller, God delights to increase the faith of His children. Alam mo, gusto daw ng Diyos o nalulugod ang Diyos na lumago ang ating pananampalataya, ang mga anak ng Diyos. Amen? Tapos, sabi pa ni George Mueller, sasabihin ko ito at paulit kong sasabihin, amen, yung mga pagsubok, kahirapan at paminsan ay kabagsakan, amen, sila daw ang talagang yung pagkain ng pananampalataya. O kailangan para lumago ang ating pananampalataya. Amen. Kapag tayo daw, mga kapatid, ay dumadanas nun, yun daw ay mga ebidensya ng pag-ibig at malasakit ng Diyos sa atin, nang sa ganun ay lumakas pa ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya pakinggan nyo ulit ito, mga kapatid. Hindi ko alam kung amen ito. Kaya paminsan, listen, pinahihintulutan ng Diyos na padaanin ka sa mga problema. Amen. Sino dito gustong lumago yung pananampalataya? Amen. Kanina pagkain lang, sige pastor, atin lang pala ng church, praise ka. No problem, makikinig ako. Pero itong pangalawa, kung gusto mong lumago, tumatag, tumibay ang iyong pananampalataya sa Panginoon, paminsan, pahihintulutan ng Panginoon na padaanin ka sa mga pagsubok, problema at kahirapan. Amen? Merong kwento ng isang lalaki, siya ay nanalangin sa church. Ang sabi niya ganito, Panginoon, patatagin mo ang aking pananampalataya. Sabi naman ni Lord, okay, walang problema. Amen. Alam niyo ang nangyari, mga kapatid, paglabas niya ng church, nung lalaki na yon, amen, nakita niya yung kanyang sasakyan na nabagsakan ng malaking puno. Natulala na lang siya sa nangyari dahil pagkalabas ng church at kakatapos lang niya manalangin, problema agad ang sumalubong sa kanya. Amen. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit? Yun kasi ang panalangin niya eh. Patatagin ang kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya, mga kapatid, tumatatag, lumalago sa problema. Kaya sabi ng Panginoon, okay, patatagin ang pananampalataya, okay. Kaya paminsan na, mag-ingat sa panalangin, Lord. Patatagin mo ang aking pananampalataya. Sabi ng Panginoon, okay. Paglabas mo kaagad, yun na yun, ano to? Lord, sabi ko, patatagin mo yung aking pananampalataya. Bakit ito yung nangyari? Bakit problema, kahirapan, pagsubok, kabiguan? Sabi ni Lord, kaya nga! Sinagot ko lang yung panalangin mo. Sabi mo, patatagin ko pananampalataya mo. Paano tatatag ang pananampalataya mo kung hindi ka nahihirapan, nagkakaproblema at hindi ka sinusubok?
ang sabi ng Bible, James chapter 1, verse 2 to 3. Mga kapatid, amen, sino dito yung mga kapatid, mga mananampalataya? Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Mga kapatid, tingnan nyo sabi ng Bible, magalak kayo. Tayo naman, kabaligtaran. Kapag tayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, ang lungkot natin. Tama ba? Tama ba? Pero tingnan nyo sinasabi ng Bible, mga kapatid, hindi ito yung salita ng Diyos, hindi ito galing sa akin. Di ba? Kung isipin mo, teka lang, parang mali ata pagsubok, tapos magalak. Nakuha niyo mga kapatid? Di ba kapag may pagsubok problema, ang tabla, ito na naman. Pero sabi ng Bible, magalak kayo. Bakit? Bakit, pastor? Ang sagot nasa verse 3. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sinagot ba ng Bible? Sinagot ng Bible. Amen? Ang pagsubok, amen, ay problema. Sa mga mananampalataya, ang problema ay pagsubok. Amen. Kaya lang, yun nga, kalikasan ng tao, lumalayo tayo sa problema, umiiwas tayo sa problema, naiinis tayo sa problema. Sinong naiinis kapag may problema? Amen. Nakakainis, di ba? Tama po ba? Naiinis tayo kasi mahirap, naiinis tayo kasi ang gulo, naiinis tayo kasi ang sakit sa ulo. Pero hindi natin alam mga kapatid, paminsan may mga oras na yung mga problema na kinakaharap natin ay pwedeng bigay o pwedeng padala pala ng Diyos. At pinadala yun ng Diyos, hindi para parusahan ka, can you say amen? Kundi para pala palakasin ka, patatagin ka, lalo na ang ating pananampalataya. Dahil ang sabi sa James chapter 1 verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen? Magbibigay ako ng dalawang halimbawa, isa sa Bible, isa sa sekular. Unahin natin sa Bible mga kapatid. Amen? Kapag ang usapin ay problema, pagsubok, matitinding kahirapan, amen, sino agad unang pumapasok sa inyong isipan? Si Job. Diba? Kilala rin yung agad. Amen? Pero hindi si Job. Joke lang, si Job. Amen. Ang number 1 sa listahan ay si Job. Amen. Alam natin yung nangyari sa kanya. Ninakaw lahat ng kanyang mga ari-arian. Amen. Ang kanyang yaman. Namatay lahat ng kanyang mga anak. Nagkaroon siya ng matinding karamdaman. Pinagsalitaan pa siya ng mga tao. Malalapit pa sa kanyang buhay. Pero mga kapatid, tingnan nyo, sinabi ito ni Job. Job chapter 23 verse 10. Ngunit nalalaman niya, ang tinutukoy niya dito ay ang Panginoon. Ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Amen. Sabi ni Job, kapag ako'y kanyang nasubok, ang tinutukoy nito ang Panginoon. Kapag ako'y nasubok ng Panginoon, ay lalabas akong parang ginto. So naunawaan dito ni Job mga kapatid, na ang mga nangyari sa kanya ay pagsubok. Amen. Hindi, pagsubok ito. Sinusubok ako ng Panginoon. At sa lahat ng mga dinaanan kong pagsubok na ito, sabi niya, lalabas akong parang ginto. Ang kapalit nun ay magiging parang ginto siya o ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Bakit ginto mga kapatid? Anong meron sa ginto? Amen? Hallelujah. Ang ginto mga kapatid, simula pa noong unang panahon hanggang ngayon ay highly valued. Tama po ba? Simula pa noon, biruin mo na sa Bible na ang ginto. Ancient times. At simula noon, ang ginto ay mataas ng halaga. Value. Kaya mga kapatid, pakinggan nyo ito, ang pananampalatayang nasubok ay magiging parang ginto na mataas ang halaga. Amen? At isa pa sa nabasa ko tungkol sa ginto, ang karakteristik pala ng ginto ay yung meron siyang tinatawag na sa English ay inert. Sa Tagalog ay hindi nagagalaw o hindi natitinag. Karakteristik ito ng ginto. At nilalabanan daw ng ginto ang dumi, yung mga tarnish, para hindi ito kalawangin basta-basta. Karakteristik ito ng ginto. At yun ang dahilan mga kapatid kung bakit maraming sinaunang gintong artifact ang patuloy na matatagpuan sa napakagandang kondisyon ngayon pagkalipas ng napakaraming siglo. Pag sinabing siglo, centuries, 100 years. Amen? Sabi doon mga kapatid, pag may natagpuan sa na ginto na kahit ang tagal-tagal na, pero pag kinuha nila, tinis nila yun, talagang ginto talaga. Purong ginto. Hindi siya basta kinalawang. Amen? Hallelujah. Dumaan ng maraming taon, sinubok na ng panahon, pero ginto pa rin.
years nang dumaan, umulan, bumagyo, hindi nagbago, hindi nag-iba, dahil ang ginto pala mga kapatid ay matatag. Kaya pala mahal ang ginto. Amen po ba? Amen. Sino po sa inyo may gold? Amen. Di ba? Pag man nakita mo isang tao may gold, grabe, big time. Yung iba, big lang. Di ba? Pag nakita mo, wow, naka-gold. Tama po ba? Amen. Amen? Ayaw niyo pa mamili, hindi ko naman kukunin. Alam niyo mga kapatid, kaya pala sinabi ni Job, na sa kanyang mga pagsubok na dinaanan ay magiging ginto siya. Magiging ginto ang pananampalataya niya. Ibig sabihin mga kapatid, magiging matatag siya. Lalabas akong parang ginto. Ibig sabihin, pagkatapos nito, matatag na ako. Pagkatapos nito, matibay na ako. Pagkatapos nito, lumago na ako. Pagkatapos nito, natuto na ako. Yung parang ibig sabihin niya, ako'y nasubok niya, lalabas akong parang ginto. Amen? Hallelujah! Sino sa inyo mga kapatid, gusto mong tumatag at lumago ang iyong pananampalataya sa Panginoon na parang ginto? Amen. Amen! Puro tayo, amen! Gusto mo lumago? Padadaanin ka sa apoy. Hindi na sila nakakangiti, oh. Apoy! Kasi alam niyo mga kapatid, ang ginto, para maging puro at dalisay na ginto, pinapadaan sa apoy. Amen. Hindi yung magiging purong ginto hanggang hindi yung pinapadaan sa apoy, pag-aralan nyo, i-search niyo. Gusto mo ang pananampalataya mo, maging parang ginto, padadaanin ka sa apoy. Hindi yan sinabi ni Job nang wala lang. Ayun nga, alam nyo kagad, pagdating sa problema, si Job. Gusto ko maging katulad ng pananampalataya ni Job. Yun ang problema. Gusto natin maging katulad yung pananampalataya ni Job, pero ayaw natin danasin yung dinanas niya muna bago tumatag yung kanyang pananampalataya. Amen? Gusto lang natin agad yung pananampalatayang matibay. Amen? Mga kapatid, kapag sinabing apoy, masakit, mainit, mapapasok ka, mahihirapan ka, masasaktan ka. Sa madaling sabi, ang apoy ay larawan ng problema. Amen? Ikalawa, yung sa sekular, mga kapatid, ikalawang halimbawa, ang naisip ko naman dito, wala ko ibang maisip, kundi si Sir Manny Pacquiao. Kilala niyo po ba si Sir Manny Pacquiao? Amen? Si Manny Pacquiao ay isang boksingero, tama po ba? At sa pagbo-boxing, kailangan malakas at matibay ang katawan mo. Tama po ba? Kasi susuntukin ang katawan mo, di ba? Ay, hindi naman kayo nagpipiti ka na sa di ba talaga? Tama po ba? Susuntukin ka doon sa ring, di ba? Amen? Kapag mahina ang katawan mo sa boxing, baka isang suntok lang ng kalaban, tulog ka na. Tama po ba? Okay, isang suntok lang pala, Pag nakakita kayo ng ganun, di ba? Ano ba ito? Sali-sali ng boxing. Dapat ito sinalihan nito, Jackstone. Ang sakit pala. Di ba? Boxing nga eh. Pero mga kapatid, anong ginawa ni Manny Pacquiao? Nag-training siya. At ang kanyang training, madalas ay paano palakasin ang katawan. At isa sa mga napanood ko noon sa training niya, lalo na kapag may paparating siyang laban, alam niyo, nakita ko sa training, yung pinapalo-palo at sinusuntok yung katawan niya. Ewan ko, napanood niyo yun. Amen? Tapos yung mukha ni Manny Pacquiao, yung mukha na tinitis yung sakit, yun. Ginagano siya. Kasi Manny Pacquiao. Amen? Yun ay ginagawa sa kanya, bakit pastor? Para pagdating niya sa ring, sa mismong laban, sinuntok-suntok na ako sa training. Kaya kapag natamaan ako ng suntok dito, baka kayanan ko, hindi agad ako mananakaw. Yan yun, di ba? Nag-training. No? Amen? Oo, pinapalo-palo siya, sinusuntok-suntok siya, pero mga kapatid, napanood ko doon, lumabas yung kanyang abs. Nakita niyo yung tiyan niya dito, yung may abs. Amen? May abs din naman kami. Ako,
si Brother Nilo, si Brother Ogie, tsaka si Brother Pedro. One pack nga lang. Kaya sige, isama niya si Brother Lando. Kaya ano kasi 6 packs eh. Pero sa amin meron din 1 pack lang. Alam niyo mga kapatid, di ba? Yung pinano-palo siya, sinuntok-suntok sa training, lumabas yung kanyang abs. May nalumas, pastor, meron. Yung abs ay muscle. Yung abs, matigas yun. Amen? Kumbaga, nasasalag yung sakit ng suntok ng abs. Di ba pag sinuntok ka, di ba yung muscle? Sino po sa inyo, may nakapag-gym na ba dito? Parang kapag ginawa ko may... Diba? Para pag sinuntok ka, para ba yung may pangsalag ka, di ba? Hindi katulad kapag yung fats, yung building. Kapag sinuntok yun, tatalbog naman. Di ba? Di ba? Tatawa mga kapatid, mas ramdam yung sakit, di ba? Pag yung ano lang, yung fats, yung belly. Pero yung ikaw ay mamasel, di ba? Hindi, suntok-suntokin mo ko. Di ba? Di ba minsan yung nagpapayabangan pa, suntok-suntokin mo ko. O ano, di ba? Hindi gusto ng ano mo, may abs ka kasi. Di ba? Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, yun ang kailangan natin. Yung ating pananampalataya, magkaroon ng abs. Amen? Tingnan niyo, ang ganda ng sinabi ni Warren Wiersbe. A faith that cannot be tested, cannot be trusted. Ganda, no? Believers must expect their faith to be tried, because this is the way God proves whether or not their decision is genuine. Faith, like a muscle, must be exercised to grow stronger. Gusto mo lumago yung pananampalataya? Susuntok-suntokin ka ng mga problema. Amen? Pero nakita natin dito mga kapatid, kailangan masubok ang ating pananampalataya. Bakit, pastor? Sapagkat ang pananampalataya, ang pananampalatayang hindi sunubok ay pananampalatayang hindi matatag. Ang pananampalatayang hindi nasubok, hindi sinubok, ay pananampalatayang hindi matatag. Amen po ba? Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag agad tayo mainis kapag may problema. Ulitin ko, huwag tayo agad mainis kapag may problema. Amen. Nature natin yon. Kahit ako, di ba? Ito na naman. Di ba? Tama po ba? Amen. Hindi. Paminsan kasi mga kapatid, ang tingin kasi natin palagi sa problema, masama. Pero ngayong umaga, salamat sa salita ng Panginoon, ang problema pala ay hindi palaging masama. Paminsan ang problema ay pagsubok, at ang pagsubok may layunin, may dahilan. Kaya ang isipin natin ay ganito mga kapatid, kapag may problema, tanungin muna natin ang ating sarili, pagsubok ba ito? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Lord, may problema ako ngayon. Lord, anong tinuturo mo? At sa halip na yung masira agad ang araw mo, mainis ka, magalit ka, amen, kapag may problema, ganito agad mga kapatid, may pagsubok, gusto akong palakasin ng Panginoon. May problema, gustong patatagin ng Panginoon ang pananampalataya ko. May problema, gustong lumago ako ng Panginoon sa aking spiritual na buhay. Amen po ba? Amen. Amen. 1 Peter 1:6-7, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang. Wow, praise God. Ang mga pagsubok daw panandalian lang. At dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Kaya sabi ko kanina, a faith cannot be tested. Sinabi kayo ng isang ni Warren, a faith cannot be tested, cannot be trusted. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy. Ayun nga apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, amen, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Jesucristo. Amen? So itong pangalawa mga kapatid, gusto mo lumago, tumatagal yung pananampalataya, kailangan mo nang subukin yan. Dahil hindi yan tatatag, lalago, titibay nang hindi yan sinusubok at pinapadaan sa apoy. Amen? At pangatlo, panghuli mga kapatid, faith that obeys. Ang pananampalatayang lumalago ay pananampalatayang sumusunod.
kumikilos, gumagawa. Sa Hebrews chapter 11, makikita natin ang kahulugan ng pananampalataya. Ganito ang sabi, Hebrews chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. So ito daw ang pananampalataya, mga kapatid. Ang pananampalataya daw, hindi mo nakikita o hindi mo pa nakikita, wala pa sa'yo, pero naniniwala kang mangyayari at matatanggap mo. Ganun daw ang pananampalataya. Amen? Kaya lang, mga kapatid, ay ito ang problema. Kung ito lang, ang magiging pananampalataya natin, magiging walang buhay ang pananampalataya natin. Kung gano'n lang, lagi ka na nag-expect, ako, alam ko, naniniwala ako. Talaga, pagpapalain talaga ako ng Panginoon. Oo, talagang inaasahan ko. Talaga, mayroong gagawin talaga ang Panginoon. Amen? Kapag gano'n lang ang ating pananampalataya, ay magiging walang buhay ang ating pananampalataya. Pastor, paano mo nasabi? Dahil sabi sa James 2:17, ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Amen. Ang pananampalataya na nag-iisa, yung gano'n lang, ay ako, basta ako nananampalataya, niwala ako tama. Mangyayari yun. Maasa talaga ako sa Diyos. Pero kung wala kang ginagawa, yung pananampalataya daw na yan ay patay. Mga kapatid, ito yung punto sa third point. Ang pananampalataya ay hindi lalago kung wala kang gagawin. Ang pananampalataya ay hindi lalago kung wala kang gagawin. Amen. Dahil ang totoong pananampalataya nakikita. Ang totoong pananampalataya may patunay. Ang totoong pananampalataya ay ginagawa. Kaya ang pananampalatayang walang gawa ay patay o hindi tunay na pananampalataya. At kapag patay, mga kapatid, hindi lalago. Patay nga eh. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Sino sa inyo nakapagtanim na? Hindi mo napansin na yung tinanim mo, patay na pala. Tapos nagtaka ka, bakit kaya itong tinanim ko, hindi lumalaki, lumalago? Eh kasi patay nga. Eh kasi pala, patay nga. Amen po ba? Bakit itong tinanim ko, hindi lumalago? Isa pa, mga kapatid, tignan niyo yung buhok at kuko natin. Tama ba? Humahaba ang buhok at kuko natin? Amen. Pero hahaba lang ang buhok at kuko natin kung buhay tayo. Amen po ba? Amen. Pero kapag patay na tayo, believe mo, mga kapatid, hindi nahahaba ang iyong buhok at kuko. Di ba? Panay ang paggupit mo, panay ang, di ba? Isang linggo pa lang, magugupit ka na naman ng kuko kasi buhay ka eh. Kaya lumalago yung buhok at kuko. Pero yung mga nandun sa sementeryo, pag pinuklat niyo, isang, wala na yung buhok, yung kuko. Kaya tingnan niyo minsan na nabansag yung patay na kuko. Yung patay ba na kuko, lumalago pa yun? Bakit? Bakit po? Sir John, pa din na lumalago? Patay na po. Patay na kasi. Patay na kasi. Paano lalago kung patay? Nakuha niyo po ba? Ang pananampalataya na patay, walang ginagawa. Hindi humahakbang. Hindi kumikilos. Hindi sinusunod. Ang pastor, salita ng Panginoon. Amen po. May nagbigay ng ganitong illustration ng patay na pananampalataya. Sabi dyan, to illustrate dead faith, para daw ilarawan ng isang patay na pananampalataya, yun daw ay isang uri ng pananampalataya na maghahatid sa isang lalaki na kunin ang bote ng medisina o bote ng gamot mula sa kanyang cabinet ng gamot. Tapos, looking at the instructions, tinignan niya yung tagubilin, yung mga instructions do sa bote ng gamot. At kanyang sinabi, ay tama lahat ito, they're correct. Tapos, ano pang sabi doon? I have all the confidence in the source of the medicine. Tiwala ko, panatag ako sa pinanggalingan ng gamot na ito. Tapos sabi pa doon, I know who wrote these directions. Alam ko kung sinong gumawa o nagsulat ng direction na ito sa bote ng gamot. I believe everything about it. Naniniwala ako, amen, pinaniniwalaan ko lahat patungkol sa gamot na ito. I know this will relieve my headache. Alam ko na pawawalain itong sakit ko sa ulo if I just take it, kung iinumin ko ang gamot na ito. Pero,
subalit, ngunit, he takes the medicine bottle and puts it back on the shelf. Binasa niya, ay oo, gamot, tama, alam, naniniwala ako sa gamot na ito eh. Kaya lang ginawa niya, hindi niya ininom, kundi binalik niya doon sa cabinet. Sabi niya, I believe all about that medicine. But still, he won't take it. That's dead faith. That's dead faith. Alam mo, pastor, nananampalataya akong Bible, salita ng Diyos. Alam mo, pastor, nananampalataya ako, amen, na ang lahat na nakasulat sa Bible, tama at totoo. Alam mo, pastor, naniniwala ko sa lahat ng pangangaral mo kasi galing yan sa Bible. Oh, salamat sa iyong pananampalataya. Pero hanggat hindi mo ginagawa ang sinasabi ng Bible, hanggat hindi mo inaakbangan kung ano yung mga pangangaral na pakinggan mo, ang iyong pananampalataya ay patay. Amen po ba? Amen. At kung patay, paano lalago? Amen. Kung patay, paano lalago? Amen? Paano mo mapapatunayan na naniniwala ka sa doktor kung yung nireseta niyang gamot ay hindi mo binili at ininom? O, di ba? Napakasimple ilustrasyon. Galing ng doktor. Alam mo, galing talaga nito ni doktor eh. Kaya po reseta, dok. Pag tingin mo, okay, dok, tinapos. Yun ba yung sasabi mo naniniwala ka sa doktor? Madaling magsabi, naniniwala sa Bible, pero mapapatunayan ang iyong pananampalataya sa iyong pagsunod. Amen. Alam mo, pastor, naniniwala ako kay Lord eh. Oh, praise God. Paano mo nasabi? Puro lang Amen? Kaya alam mo, hindi ako naniniwala sa pastor. Alam mo, nananampalataya talaga ako sa Panginoon. Katignan mo, hindi ako dumadalo. Katignan mo, hindi ako nagbibigay. Katignan mo, hindi ako nananalangin. Katignan mo, hindi ako naglilingkod. Ganun ba yun? Hindi. Ang pananampalataya, mga kapatid, napapatunayan sa gawa. Kapag ang napakinggan sa pangangaral ay sinunod, yun ang totoong nananampalataya sa Panginoon. At yung pananampalataya na yun, na sumusunod ang lalago. Ulitin ko, ang pananampalataya na sumusunod sa salita ng Panginoon, ang pananampalatayang lalago. Kasi mga kapatid, buhay, active, gumagana, nagfa-function, hanggat ikay buhay, tumitibok ang iyong puso, yun nga eh. Lalago yung iyong mga parts ng katawan, di ba? In-example ko na kanina, pero kapag patay ka na, tapos na rin ang iyong paglago. Amen? Ang pananampalataya, mga kapatid, listen, ang pananampalataya at pagsunod, hindi mapaghiwalay. Faith and obedience are inseparable. Hindi mo mapag-iwan. Hindi pwedeng pananampalataya lang palagi. No. Ang totoong pananampalataya ay ang pananampalataya na sumusunod. Faith that obeys. Amen? Kaya kung gusto mong lumago ang iyong pananampalataya, huwag lang tayong makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, huwag lang nating alamin ang sinasabi ng Bible, ating gawin ang ating napakinggan mula sa salita ng Diyos. Yun ay kung gusto mo talagang lumago. Amen po ba? Amen? Hallelujah! Mga kapatid, bakit natin gagawin yun? Dahil ang pananampalataya yung lumalago. Pastor, kailangan panangaral, bakit kailangan lumago ang pananampalataya? Alam mo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat ang pananampalataya yung lumalago, yun ang kinanulugdan at ginagantimpalaan ng Panginoon. Ulitin ko, ang pananampalatayang lumalago, yun ang kinalulugdan at ginagantipalaan ng Panginoon. Hebrews 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Pero yun mga kapatid, nalulugod ang Diyos. Ano pang sabi sunod? Nagbibigay siya ng gantimpala. Kanino? Sa mga taong may pananampalataya. Pero tinutukoy dyan ang pananampalataya ay pananampalataya na sumusunod. Kasi ang context niya, Hebrews chapter 11 verse 6. Kapag binasa niyo yung Hebrews chapter 11 verse 6, yan ay listahan ng mga tao na hinangaan ng kanilang pananampalataya. Hinangaan ng kanilang pananampalataya, hindi dahil nakinig lang sila, hindi dahil wala silang ginawa, kundi hinangaan ng kanilang pananampalataya, kundi yung kanilang napakinggan ay kanilang sinunod at ginawa. Amen? Hallelujah! Dalawang tanong mga kapatid ngayong umaga. Una, ang iyong bang pananampalataya nakakapagbigay lugod sa Diyos? Ikalawa, nakatanggap ka na ba talaga? Yung talagang gantimpala na mula sa Diyos.
Pansinin niyo yung tanong na yun ha, nakatanggap ka na ba talaga itong sinasabing gantimpala? Talagang pag sinabi, grabe blessing talaga ito ng Panginoon ha. Kung hindi pa, suriin natin ang ating pananampalataya. Yan ba ay buhay o patay? Yan ba ay totoo o hindi? Yan ba ay lumalago o lumiliit? Yan ba ay tumatatag o humihina? Amen? Ulitin ko mga kapatid, ang pananampalatayang lumalago, buhay, gumagawa ang kinalulugdan at ginagantimpalaan ng Panginoon. Kaya alam nyo ngayong umaga, dapat lumalago ang ating pananampalataya. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga mga kapatid, last verse, si Abraham, amen. Alam nyo, si Abraham, tinawag siyang ama ng pananampalataya. Bakit siya tinawag na ama ng pananampalataya? Dahil yung kanyang napakinggan sa Diyos, lagi niyang ginagawa. Ulitin ko, yung kanyang napakinggan sa Panginoon, lagi niya sinusunod. Kahit mahirap. Amen? Abraham, alis ka dyan, punta ka sa ibang lugar. Abraham, ihandog mo sa akin yung kaisa-isa't minamahal mong anak. Sabi na Abraham, okay, sige nun. Ikaw nagsabi. Kaya tingnan nyo, alam nyo, yung pananampalataya na meron si Abraham, dahil sa pananampalataya ni Abraham, tinawag siya kaibigan ng Diyos. James 2:21-24, hindi ba titinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa, nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? Makikita mo na ang pananampalataya niya may kasamang mabuting gawa. Na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tingnan yung kasunod sinabi, tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Dito nyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Kung puro pananampalataya lang, ay naniniwala ako, no. Hindi daw yan nakakalugod na pananampalataya sa Panginoon. Ang nakakalugod na pananampalataya sa Panginoon at ang pananampalataya lumalago ay yung mga pananampalataya na sinusunod kung anong sinasabi ng Panginoon. Sino dito gusto mo maging kaibigan ng Diyos? Dapat ang pananampalataya mo katulad na kay Abraham. Pananampalatayang sumusunod, pananampalatayang lumalago. Amen? Ngayong umaga mga kapatid, amen, panghuli sa aking pagtatapos, anong ginagawa mo sa mga napapakinggan mo na salita ng Panginoon? Big question. Anong ginagawa mo sa mga napapakinggan mo na salita ng Panginoon? Amen? Alam niyo mga kapatid, kapag hindi lumalago ang ating pananampalataya, gano'n na, paulit ng paulit. Paulit-ulit. Di ba? Yun nga, fix it. Stagnant, di ba? Stable, fix na doon. At ikalawa, mga kapatid, yun nga, hindi nalulugod ang Diyos sa pananampalataya, hindi lumalago. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya alam niyo mga kapatid, kahit mahirap, kahit mahirap, sunod lang. Ulitin ko, sasabihin ko, kahit mahirap yung pinapagawa ng Panginoon, sunod lang. Sunod lang. Amen? Sabi ng Bible, manalangin, punta tayo tuwing umaga, manalangin tayo. Sabi ng Bible, magbigay tayo. Sabi ng Bible, humayo at mangaral, hayo tayo. Sabi ng Bible, magpatawad. Sabi ng Bible, igalang ang magulang. Sabi ng Bible, magpasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki, magpasakop ka asawang babae. Sabi ng Bible, mahalin ang asawang lalaki at kanyang asawang babae, mahalin mo yung asawang babae, asawang lalaki. Sabi ng Bible, maglingkod sa Panginoon, maglingkod. Sabi ng Bible, magpakasal. Sabi ng Bible, amen, magpasakop sa mga namumuno sa authority, magpasakop sa mga namumuno. Andiyan pa po ba kayo? Tumahimik na, mahirap kasi ng pahirap. Hirap. Alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo ito. Amen? Tinakil namin ito Kapag mahirap ang pinapagawa, dakila ang pananampalataya. Kasi mahirap na yung pinagawa, kaya ginawa ko pa rin kahit mahirap. At pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Mas malaki ang magiging bunga at resulta at paglago ng iyong pananampalataya. Amen? Amen? Kaya, panghuli, kapag lagi tayo sumusunod sa Panginoon, hinggan mo ito. Amen?
makikita mo yung sarili na bumubuti, ang relasyon mo sa Panginoon na lumalalim, at ang iyong pananampalataya na lumalago. Tatlong yon. Ang iyong sarili bumubuti, ang relasyon mo sa Panginoon lumalalim, at ang iyong pananampalataya na lumalago. Amen? Kaya ngayong umaga mga kapatid, dapat lumalago tayo sa ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palakpakan, purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo po magsiyong lahat. Praise God. Thank you, Lord. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Palaguin mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Lord, increasing faith. Dapat ang aming pananampalataya lumalago dahil ng iyong kinalulugda at ginagantimpalaan. Amen. Meron po bang first time ngayong umaga? Hallelujah. Faith that eats, faith that being tested, and faith that obeys. Yun ang mga kailangan natin para lumago ang ating pananampalataya. Ngayong umaga, tayo po'y mag-altar call. Amen? Inubuksan po natin ang ating harapan. Amen? Ating altar call. Lapit tayo, manalangin tayo sa ating Panginoon. Hingin natin, tulungan tayo ng Panginoon. Lord, increase my faith. Palaguin mo, nais ko pang lumago ang aking pananampalataya, ang aking pagkakilala sa iyo. Praise God. You are worthy to be praised. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Huwag maging stagnant, stable ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay lumalagong pananampalataya, lumalagong relasyon, lumalagong pagkakilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Dapat, amen, sa bawat araw na dumadaan, nagiging sariwa ang ating relasyon sa ating Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya faith that eats, laging pakainin. Faith that being tested, ganun talaga. Dadaan ng mga pagsubok at pangatlo, amen, hinihingi ng Panginoon ang ating pagsunod. Amen. Faith that obeys. Ngayong umaga, magtapos tayo sa panalangin, Brother Joseph. Amen. Praise God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, sa bawat mananampalataya na dinala mo, Panginoon, upang makamakinig ng pangangaral, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, O God, na kailangan namin lumago, Panginoon, sa aming mga pananampalataya, Panginoon Lord, at kailangan namin palaging makapakinig ng pangangaral. Panginoon, maraming salamat sa bawat gabay, bawat salita na inyong iniwan, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat din sa aming tagapagsalita, Panginoon, na iyong iningatan, Panginoon, binigyan ng karunungan. Panginoon, muli kaming lalabas, uuwi sa aming kanya-kanyang tahanan, Panginoon, na may narinig na pangangaral, Panginoon, at mulat muli, Panginoon, sa aming mga isip, sa aming mga puso, Panginoon, Lord, na kailangan namin lumago sa aming mga pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Kita-kita po tayo sa midweek service at sa darating po na Sabado sa ating pong youth fellowship. Ingat po tayo, pagpalain po tayo.